Bakit nga ba madalas ang inaatake ni Satanas ay ang mga pinili o ang tinawag ng Diyos? Ano ang gagawin ni Satanas para mahulog ka sa kasalanan? Pag ang pinag-uusapan ay yung pagnanasa o yung lust, marami pong iba't ibang klase niyan. May mga pagnanasa sa pera, pagnanasa sa pagkain, pagnanasa sa karangalan, at pagnanasa ng laman. Ngayon mga kapatid, magpo-focus tayo ngayon sa pagnanasa ng laman ng tao. Tatalakayin natin ngayon yung pagnanasa ng mga lalaki sa kababaihan. Kung babasahin natin yung Biblia, mapapansin natin doon na yung nag-struggle sa pagnanasa sa mga babae ay yung mga tinawag o pinili ng Diyos. Halimbawa na lamang si Samson. Isa po siya sa napakalakas at napakamatipon ng lalaki na nabanggit sa Biblia. Isa po siya sa mga huling hukom o judge ng Israel bago po sa panahon ng mga hari. So malinaw na siya ay tinawag at pinili ng ating Diyos noong panahon pa ng Old Testament. Kaya lang sa kabila ng pagpili ng Diyos sa kanya, makikita natin dito na yung naging struggle niya ay babae. Nagkaroon siya ng iba't ibang pagnanasa sa mga babae at isa na po doon si Delilah. Basahin natin yung Judges chapter 14 verse 2 to 3. Nang siya'y umuwi, sinabi niya sa kanyang mga magulang, "Meron po akong nakitang isang dalagang Filistea sa Timna. Kunin po ninyo siya para sa akin. Gusto ko siyang mapangasawa." "Bakit naman gusto mo pang sa angkan ng mga hindi tuling iyon kapipili na mapapangasawa? Wala ka bang mapili sa ating angkan, sa ating mga kababayan?" Tanong ng mga ito. Sumagot si Samson, "Basta, siya po ang gusto kong mapangasawa." Basahin din natin yung Judges chapter 16 verse 4. Pagkatapos nito ay umibig naman si Samson sa isang dalagang nakatira sa libis ng Sorek. Siya ay si Delilah. Bukod kay Samson na alam nating pinili ng Diyos at nag-struggle sa mga babae, makikita natin na nag-struggle din itong si Haring David sa isang babae. Alam naman po natin na kahit siya ay hari na pinili ng Diyos at kinalugdan din siya ng Diyos, di po siya nakaligtas sa pagnanasa sa isang babae. At yun naman po ay si Bathsheba. Basahin natin 2 Samuel chapter 11 verse 2 to 4. Isang hapon, pagkagising ni David, umakyat siya sa bubungan ng palasyo at naglakad-lakad. Mula rooy, minatanaw siyang isang babaeng naliligo. Napakaganda ng babae. Ipinagtanong niya kung sino iyon. Sinabi sa kanya na iyo'y si Bathsheba, anak ni Eliam at asawa ni Urias na isang Heteo. Ipinakuha niya si Bathsheba noong ay katatapos pa lamang ng kanyang paglilinis ayon sa tuntunin para sa mga babaeng nireregla. Sinipingan siya ni David at pinauwi pagkatapos. Isa pa sa alam natin na nagkaroon ng matinding pagnanasa sa mga babae ay ang anak din ni David. Yun po ay si Haring Solomon. Sa kabila na pinili siya ng Diyos na maghari sa Israel at punong-puno siya ng kaalaman na galing sa Diyos, di rin po siya nakaligtas sa pagnanasa ng laman. Dahil sa matinding kagustuhan niya sa mga babae, umabot po ng 1,000 ang lahat ng kanyang nakarelasyon. Basahin natin yung 1 Kings chapter 11 verse 3 to 4. Ang mga asawa niyang mula sa lipi ng mga hari ay 700 at ang kanya namang mga asawang lingkod ay 300. Nang matanda na si Solomon, hinikayat siya ng mga ito na sumamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Hindi siya nanatiling tapat kay Yahweh. Hindi niya sinundan ang halimbawa ni David na kanyang ama. Yan lamang po yung ilan sa mga lingkod ng Diyos na dumaan sa matinding pagnanasa sa mga babae. Nakita po natin na kahit sila ay pinili at tinawag ng Diyos, nagkaroon pa rin sila ng pagnanasa sa mga babae at nahulog sila sa pagkakasala dahil sa babae. Sa panahon natin ngayon, ganyan pa rin po. Kung papaano inaatake ni Satan yung mga lingkod ng Diyos noon, ganun pa rin siya sa panahon natin ngayon. Kaya may mga nababalitaan tayo na kahit mga lingkod ng Diyos, sila rin po ay nahulog sa patibong ni Satanas sa pamamagitan ng mga babae. So bakit nga ba nangyayari yon? Kasi mga kapatid, alam ni Satan na yung mga pinili ng Diyos magiging kagamit-gamit yan sa kaharian ng Diyos at sa mundo na ito. Malaki po ang kanilang mga potensyal para maraming mga tao ang mapalapit sa Diyos sa pamamagitan nila. So alam ni Satan na malaki yung parte ng mga taong ito na pinili ng Diyos para sa katagumpayan ng kaharian ng Diyos. Ngayon gagawa si Satan ng paraan para hindi matuloy yung magandang plano ng Diyos sa mga pinili niyang lingkod. Kasi mga kapatid, kapag nahulog sa patibong yung mga lingkod ng Diyos na ito, sigurado na masisira ang lahat sa kanya. Maaring masira dyan yung sarili niya, yung pamilya niya, at higit sa lahat, yung ministeryo niya para sa Diyos. Tandaan niyo po ito, mas mataas na tawag ng Diyos para sa mga tao, mas mataas din at mas malakas yung atake o tukso ni Satan sa mga lingkod ng Diyos. Kaya makikita natin, ang mga inaatake ni Satanas talaga ay yung mga lingkod ng Diyos na tinawag niya. Kasi mataas po yung tawag para sa kanila. Malaki po yung magagawa nila sa kaharian ng Diyos at gustong sirain ni Satan yun. Alam din po kasi ni Satan yung pinakakahinaan ng mga lalaki at babae. Tinawag man po yan ng Diyos o hindi, alam po ni Satan yan. So dahil nature ng mga tunay na lalaki na ma-attract sa mga babae, yan po yung gagamitin niya sa mga tao para magkaroon ng matinding pagnanasa yung isang lalaki sa babae.
At kapag nagkaroon na ng matinding pagnanasa yung lalaki sa babae, magsisimula na po dyan yung pagkakasala. So kung hindi babantayan ng isang tao yung kanyang puso, siya po ay matutukso, siya po ay mahuhulog sa kasalanan. Pag nagkaroon ka na kasi ng pagnanasa sa isang babae, sigurado na ikaw ay nagkakasala na. Yan po yung sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo. Basahin natin yung Matthew chapter 5 verse 27 to 28. Narinig din yung sinabi, huwag kang mangangalunya. Ngunit sinasabi ko sa inyo, ang sino mang tumingin sa isang babae na may pagnanasa ay nangangalunya na sa babaeng iyon sa kanyang puso. So mga kapatid, hanggat maaari, sa pagtingin pa lang natin sa mga babae, umiwas na tayo. Dahil ayaw po ng Diyos na magkaroon tayo ng pagnanasa sa mga kababaihan. So madali po tayong maatake ni Satan kapag may mga pagnanasa tayo sa ating mga isipan at sa ating mga puso. At yun nga sabi ng Panginoon, kasalanan na yan kapag ikaw ay meron ng pagnanasa sa mga babae. Kapag nakita ni Satan na marami kang magagawang maganda sa mundo na ito, meron kang potensyal, tandaan mo kapatid, aatakihin ka ni Satan. Kung lalaki ka, ang gagamitin niya ay babae. Kaya dapat mag-ingat ka. Sa panahon natin ngayon, mas madali magkakaroon ng pagnanasa yung mga kalalakihan sa kababaihan. Sa pamamagitan po yan ng mga gadget na hawak-hawak natin. Mapapansin nyo po sa inyong mga cellphone, minsan may mga lumalabas dyan ng mga nagagandahang babae na minsan halos wala ng suot. So may mga pagkakataon, maraming mga lalaki ang nakakakita doon. At yun nga, nagkakaroon na sila ng pagnanasa. So gagamitin po ni Satan yung mga gadget na yan para lumabas yung mga babae sa inyong mga feed. At susunod na po dyan yung paggawa nyo ng hindi maganda. Kaya dapat, kapag may mga lumalabas na hindi magaganda sa inyong mga cellphone, o kaya may mga babae na lumalabas dyan, umiwas na po kayo dyan. Dahil ginagamit ni Satan yan para kayo ay mahulog sa kasalanan. Huwag nyo pong hayaan na masira yung magandang plano ng Diyos sa buhay nyo. Kung yung mga lingkod nga ng Diyos sa Bible, nag-struggle po sila sa lust, papaano pa kaya tayo? Tandaan nyo po na napakaganda ng plano ng Diyos sa inyong buhay. Kaya dapat ihanda nyo po palagi yung sarili nyo. Lalo na kung alam nyo na kayo ay tinawag ng Diyos. Kasi kayo ang pinaka-target ni Satanas. Siyempre, kung lalaki kayo na tinawag ng Diyos, lagi nyo po tatandaan, ang number 1 na gagamitin niya para kayo ay mahulog sa kasalanan, yan po ay ang mga babae. Kaya dapat mga kapatid, umiwas na po tayo. Nang sa ganon, hindi masira yung mga buhay natin at masira yung relasyon natin sa ating pamilya at yung relasyon natin sa ating Diyos. Huwag niyo pong hayaan na malayo kayo sa Diyos sa pamamagitan po ng mga pagnanasa nyo. Ganyan po yung nangyari kila Eva at Adan. Nagkaroon sila ng pagnanasa doon sa prutas. So sa pamamagitan ng pagnanasa na yon, nahulog sila sa kasalanan at napalayo sila sa Diyos. So huwag po kayo magpapadistract sa lahat ng gawa ng kaaway. So mga kapatid, palagi lamang kayong manalangin at magbasa ng Biblia nang sa ganon, hindi kayo basta-basta maatake ng kaaway. Maglingkod lang din po kayo palagi sa ating Diyos. Mag-focus kayo sa Kanya nang sa ganon, hindi kayo madistract at mas magawa nyo yung pinapagawa sa inyo ng Diyos bilang isang pinili niya. Tandaan nyo po mga kapatid, kahit sino pa tayo ay mga tao. Ibig sabihin, pwede pa rin po tayong mahulog sa kasalanan. Pwede pa rin tayong makagawa ng kasalanan. So habang nasa mundo tayo na ito, umiwas po tayo sa gawa ng kaaway. Lagi po natin gawin kung ano lang yung kalooban ng ating Diyos.